Sa isang high-end bar sa syudad, nakaupo ang tatlong magkakaibigang sina Risha, June at Nika. Ang dahilan kung ba't sila nasa lugar na yon, para sundan ang ultimate crush ni Risha na si Dwight Rivera. Isang sikat na basketball player na bukod sa matangkad, ubod din ng gwapo. Noon pa mang high school sila, hulog na talaga ang puso ni Risha sa binata. Ilang taon ang lumipas, nagkahiwalay na sila ng landas. Hindi pa rin niya naamin ang nararamdaman para dito. Pero ngayong nabalitaan niyang aalis na ito upang ipagpatuloy ang karera sa Japan, napagtanto niyang kailangan niyang gawin na isang bagay na makakasatisfy sa puso niya. Kailangan niyang makasama ang lalaki kahit isang gabi lang. It's now or never. Bahala na si Batman. Pero kung kailangan niyang akitin at landiin si Dwight sa gabi nito, gagawin niya. One time, big time. Bago tuloy ang umalis ang lalaki. Nakatitig sa kanya si Nika at June. Si Nika, inabutan siya ng tubig. At si June naman, na siyang bading sa kanilang magkakaibigan, inabutan siya ng maliit na pakete ng kondom. Kunot to ang kinuha niya yon. Anong gagawin ko dito? Naguguluhang saad ng kaibigan. Kapag magsisex na kayo, ipasuot mo sa kanya yan. Ha? Ha? Panggagaya sa kanya ni June, sabay hila sa kanyang buhok. Hindi ba? Sex ng habol mo. Dahil ang plano mo, gusto mong ibigay ang virginity mo sa lalaking yon bago siya umalis, di ba? E di paggamit mo yan sa kanya? Kasi hindi ka tangari siya. Ayaw mo naman siguro mabuntis, hindi ba? Nakagat niya ang labi at tumango. Siyempre ayaw niyang mabuntis. Kasi kapag nangyari yon, baka sakalin siya ng mama niya. Kinuha niya yon, nilagay sa bulsa ng kanyang suot na sweater. Napapaismid naman si Nika sa suot niya. Teh, sure ka ba talagang ganyan ang outfit mo? Tapos, plano mo akitin si Dwight? Sa dami ng babaeng nagpapapansin sa lalaking yon, tingin mo mapapansin niya yung plain shirt at skinny jeans mo with sweater pa? Napatingin siya sa kanyang suot. Bakit? May mali ba? Dapat ba nag-revealing clothes ako? Pinagtaasan siya nito ng kilay. Aba, malamang. Agad nito hinablot ang bag at may kinuha roon. Inabot ito sa kanya ang damit. Nang tignan niya ang kabuuan niyon, halos mapanganga siya. Isang see-through lacy dress na kulay puti. May sapat na tela pantakip sa dibdib. Sa bandang ibaba, makikitaan siya ng pang-upo kung yun ang susuotin niya. Nika, seryoso ka ba dito? Magmumukha akong pornstar dito. Okay lang yan. Ngayong gabi lang naman eh. O heto pa, magpabango ka. Para maakit siya sa amoy mo at malay mo, hindi kanya makalimutan. Tumayo ang dalawa at sinamahan siya sa banyo. Nagbihis siya, nagpunas ng katawan. Siniguro ni Nika at June na maayos at presentable siya bago lumabas. Inayos pa nga ng mga ito ang kanyang buhok. Paglabas ng banyo, para siyang nag-iibang tao. Nawala ang pagiging nerdy niya sa outfit niya ngayon. Pero para naman siyang kakabagin dahil sa lamig ng lugar, tapos ang nipis ng damit na suot niya. Nakikita mo ba? Yung dulong table sa kanan. Nandoon si Dwight kasama yung mga kaibigan niya. Paglabas mo rito, pasimple kang lumapit. Galingan mo umarte ha. That's how you get the man tonight. Sa itsura mong yan, ewan ko na lang kung di pa siya maakit. Ani June, at sinisipat pa ang kanyang kabuuan. Napatakip siya ng kanyang bandang dibdib. Inirapan siya ng bading na kaibigan. Gaga, as if naman magkaka-interest ako sa dibdib mo, no? Kahit na no, lalahay ka pa rin. Umakto na susuka si June. Kadiri ka, sis? Ilang beses na ako nakita ng bobelya. At isa lang masasabi ko, hindi kami talo. Tumawa naman si Nika sa sagutan nilang dalawa. Ilang sandali pa, humawak ito sa braso niya. Oh, umalis na yung dalawang kasama ni Dwight. Sakto, siya lang nakaupo doon. Puntahan mo na! Nabigla pa siya na itulak siya ng dalawang kaibigan. Madilim ang loob ng bar, pero makikita naman ang daanan dahil sa lights na nagpa-flash sigo-segundo. Nakakasilaw. Hindi siya sanay pero dahil ito ang first and final mission niya para mapansin ni Dwight, titiisin niya. Katangahan man para sa iba o pagiging desperada, ngunit wala makakapigil sa kanya.
First love niya si Dwight. At itong mangyayari ngayong gabi, habang buhay niyang ititreasure sa puso niya. Habang naglalakad siya, nakadiretso lang ang tingin niya sa lalaki. Ngunit bigla siyang napahinto nang biglang may nakabangga siya. Halos mahilo siya dahil saktong tumama ang kanyang muka sa dibdib ng isang matangkad na lalaki. What the hell? Mahinang saad niya, ngunit mukhang narinig yun ng lalaki. Hindi ka tumitingin sa dinaraanan mo, miss. Anito? Malalim at malaki ang boses ng lalaki at may diin yun sa paraan nito ng pagsasalita. Parang pinagagalitan siya nito. Nang magangat siya ng tingin, nakita niya nakatitig ito sa kanya. Halos manliit ang kanyang mga mata nang makilala ito. Kilalang kilala niya ang lalaki. Ito'y walang iba kundi si Alexander Romualdez, ang congressman ng isa sa mga distrito ng syudad. Typical playboy ang aura, ngunit hindi may tatanggi ang kagwapuhan. Para bang nagsilbi itong regalo ng langit para sa mga kababaihan. Halos hindi siya makapagsalita. Parang nalunok niya ang dila. Noon, sa telebisyon at mga video sa social media lang ito nakikita. Ngunit ngayon, harap-harapan mismo. Sa totoo lang, hindi siya nagkaka-crush sa ibang lalaki. Si Dwight ang laman ng puso niya. Ang mga pictures dito sa kwarto niya ang nagsilbing patunay na hindi mamamatay ang damdamin niya para dito. Pero ibang klase ang dating ni Alexander sa kanya. Parang kayang-kaya nitong durugin ang lakas ng dating ni Dwight dahil sa nagsusumigaw nitong presensya. Are you okay, miss? Ba't ka nakatulala? Napakurap-kurap siya nang marinig ang tanong nito. Hindi niya inaasahang sa harap ng congressman na ito, mapapahiya siya ng gano'n na lang. Napalunok siya at pasimpleng umirap. Hindi siya ang tipo ng tao na ikipag-away in public. Hanggat maaari palilipasin niya lang ang tensyon at iiwanan ng eksena. Ngunit mukhang hindi gagana yun sa lalaki na nakatayo sa harapan niya ngayon. Hinawakan nito ang kanyang braso. Marahan, pero may sapat na higpit para hindi siya makawala. I'm asking you. Humarap siya muli rito. Dumaan ang kanyang paningin sa labi nito. Paakyat sa tulay ng ilong. Hanggang sa wakas, magtagpo ang kanilang mga mata. May pupuntahan ako. Bitiwan mo ako. Kung ano man atraso ko sa'yo, humihingi ako ng pasensya. Sorry po, Congressman. Ngumisi ito at mas inilapit pa ang katawan sa kanya. Oh, so you know me. It's the first time I saw you here. How come nakilala mo ako? Napairap siya. This man is not making any sense. Sino ba naman hindi makakakilala sa'yo? Congressman ka. Laman ka ng balita. Tumango ang lalaki at umatras ng bahagya. Pinasadahan ng tingin ang katawan niya. Where are you going with that outfit? Pakialam mo ba? Bitiwan mo yung braso ko. May kailangan pa akong gawin. Dumulas ang kanyang mga mata patungo sa lugar na kinaroroonan ni Dwight. Wala pa rin ang mga kasama nito at nasasayang ang mga minuto dahil ang ayaw siyang pakawalan ng lalaking ito. Sumunod ang tingin nito sa isang sulok na table. Oh, target mo si Dwight Rivera. Halos mamula ang kanyang mukha nang marinig ang sinabi ng lalaki. Hindi kailangan lang ako sabihin sa kanya. Let me go, habang kaya ko pang magtimpi. Kung di mo ako bibitawan, mapipilitan akong saktan ka. Oh yeah? Para namang may magagawa ka sa katulad ko, ang liit mong babae. May halong kayabangan na saad nito. At doon, hindi na nakapagtimpi ang dalaga. Walang sali-salitang tinuhod niya ang pagkalalaki nito. Narinig niya ang mahina nitong pag-igik. At bago pa man tuluyang mapaluhod ang lalaki sa dance floor, dali-dali siyang kumaripas ng takbo palayo. Nagmadali siyang hinanap ang daan patungong banyo kung saan niya iniwan ang mga kaibigan kanina. Oh, ano nangyari? Gulat na tanong ni Nika. Sandali niyang binalingan ng lugar na pinag-iwanan niya sa kawawang congressman. Ngunit hindi niya na nakita pa ito dahil sa dami ng taong biglang nagsisayawan sa dance floor. Nanginginig ang mga kamay niyang tumingin sa mga kaibigan. Kasabay niyo ng pagbuhos ng realization sa kanyang isipan. Tinuhod niya ang pagkalalaki ng sikat at makapangyarihang congressman sa syudad. At posible siyang makulong dahil sa nangyaring yun. Napahilamo siya ng mukha at hinarap ang mga kaibigan. Abort mission! Kabado,
natataranta, halos maiiyak niyang saad. Saka mabilis sinila ang mga ito palabas ng bar. Sa totoo lang, hindi na alam ni Risha kung anong gagawin niya. Para siyang mababaliw. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya, hindi niya nagawang magpaliwanag sa mga kasama hanggang sa makarating sila sa condo unit na inuupahan niya. Umupo agad siya. Sapo ang kanyang noo at maya-maya, sinabunutan niya ang sariling buhok. Naguguluhang nagkatinginan ng mga kasama. Ano ba nangyari? Ba't tayo umalis doon? Kaloho ka naman, sister. Nandun ka na, umalis ka pa, sayang ang chance. First and last chance mo na yun, oh. Walang ganang tumango naman si Risha sa sinabi ni June. Alam ko. Pero kasi may nangyari. Pakiramdam niya maiiyak na naman siya habang inaalala ang naganap sa bar. Nang ikwento niya yun sa mga kaibigan, kapwa na tigilan ng mga ito. What do you mean? Binayagan mo si Congressman Alexander Romualdez? The one and only bachelor and yummilicious Alexander Romualdez? Tanong ni June, habang hawak siya sa magkabilang balikat. Lumapit na rin si Nika sa tabi niya at tinawakan siya sa braso. Hindi ko naman gagawin yun kung di niya ako hinarangan, no? Nanlalaki ang mga mata ng dalawa habang nakatingin sa kanya. Ilang sandali pa tumili ang mga ito na parabang nababaliw na. Tumahimik nga kayo, baka masita ako ng mga kapitbahay. Saway niya sa dalawa. Sis, alam mo ba kung gaano kailap yun sa babae? Kumunot ang noon niya at umirap. May ilap sa babae ka dyan, di ba babaero yon? Pinitik ni Nika ang kanyang noo. Ano babaero? Saan mo naman nasagap yung baligtang yan? Saan pa ba? Di sa social media. Gaga, hindi totoo yon. Ang pinsan ko na si Darren, yung bading, sa office niya mismo nagtatrabaho bilang assistant. At hindi raw ganun si Congressman Alex, no? Tahimik at mabait daw yun. Pero mailap sa mga babae kasi focus sa karir bilang politician. Binigyan niya ng nagdududang tingin si Nika. Oo nga sis, kahit ano mo pa kay Darren. Ilang taon na siya nagtatrabaho dun. Kaya kilala niya ang boss niya. Teka, paano ba nangyari na nagkabunggo kayong dalawa? Nasabi ko na di ba? Naglalakad nga ako patungo kay Dwight. Nabangga ako sa dibdib niya. Napapalakpak naman si June. Ay, perfect naman. Baka naman hindi talaga si Dwight ang dapat pagbigyan mo ng pagkabirhin mo, sis. Kundi ang yummilicious na si Congressman Alex. Napasinghal siya. Kundi lang niya na kaibigan ng mga ito, baka pinaalis na ito sa condo unit niya. At kundi nakailag si June, baka nasabunutan niya na ito sa buhok. Problemado na nga siya kung ano-ano pa ang sinasabi nito. Tumatawa pa itong tumakbo palayo sa kanya habang patuloy siyang inaasar. Pasensya na kayo failed ng ginawa natin. Hindi ko sure sister, malay mo na wala man sa buhay mo si Dwight kasi aalis na siya ng Pinas. May pumalit namang possible prospect mo. Napatawa siya ng mapait. Kung si Congressman ang tinutukoy niyo, please lang, wag na. Narealize ko na baka hindi para sa akin ang love. Ang OA mo naman sis, kung makapagsalita ka para nakaranas ka ng mabigo sa pag-ibig. Hindi nga ba? Ito nangyari ano to? Failure to pagdating sa pag-ibig. I just lost Dwight. Maybe. Pero baka redirection yan para sa'yo. Marahil hindi lang talaga para sa'yo si Dwight simula pa nung una. Nalungkot siya sa nalaman. Masakit para sa kanya na marinig yun. For almost a decade of liking that man, ni sa panaginip hindi niya nakitang magkakagusto pa siya sa ibang lalaki. Malabong magkagusto pa siya sa iba. Wala naman doon ang focus niya. Ngayon, ilalaan niya na lang ang oras sa trabaho. Baka sakaling tumaas pa ang posisyon niya. Sakaling makita ng kanyang superior na mas nagsisipag siya. Matapos ang gabing yon, hindi na siya tinantanan ng mga kaibigan patungkol kay Alexander Romualdez. Kaya lahat na yata ng meet-up session nilang tatlo sinusubukan niyang iwasan. Halos isang buwan na rin ang nagdaan. Siguro naman nakalimutan na ng lalaking yun ang nangyari. Matapos kasi ang nangyari, nag-deactivate siya ng mga social media accounts. Sinigurado niyang hindi siya mahahanap nito. Kahit medyo imposible. Alexander has a lot of connections. Baka nga isang araw bigla na lang may dumukot sa kanya para patayin. At ang ganyang kaawa-awang katawan, makikita na lang ng mga tao na palutang-lutang sa ilog o dagat. Kapag iniisip niya ang bagay na yon, hindi niya maiwasang mapraning.
Okay ka lang, girl? Tanong ng office mate niyang si Lela. Tumango naman siya rito at binalik ang atensyon sa ginagawang report. Sa isang construction company siya nagtatrabaho bilang assistant ng marketing department head. Maayos naman ang trabaho, maayos din ang kita. Dahil doon nakapagbigay siya ng malaking pera para sa mga magulang niya na nasa probinsya. Bilang pantulong na rin sa pag-aaral ng kapatid niyang bunso na nasa koleyo. Nanatili sa probinsya ang mga ito at siya lang ang nasa Maynila para magtrabaho. Maswerte siya at tulad niya, nasa syudad din ang dalawang kaibigan. Kahit papaano hindi siya nalulungkot dahil may nakakasama siya. One call away lang ang mga ito, kaya malaki ang pasasalamat niya sa Diyos. Ilang sandali pa bumukas ang pinto ng kusina. Nang makita niyang pumasok si Miss Maricel, ang mid-40s na marketing head ng kumpanya, agad siyang tumayo. Sa itsura nito halata ang pagiging abala. Suot nito ang reading glass at may hawak na papel. Ma'am! Nakangiting bati niya rito. Tipid siyang umiti. Nang makita ang nagtaas ito ng tingin sa kanya. Oh, Risha, it's good that you're here so early. Are you busy? Hindi naman po masyado. Tinatapos ko lang yung pinagagawa niyong narrative report. Kailan ba ang June nun? Sa Friday po. Good to know. Aabalahin muna kita. We got a new client. This is a government project na kailangan mo pagtuunan ng pansin. And since mapagkakatiwalaan kita as my assistant, ikaw ang ilalagay kong taga-monitor para sa project na ito. Consider this as your training. Because one of these days, magre-retire din ako. And I want you to fill in my position when I leave the company. Parang biglang gumaan ang lahat para kay Risha. Para siyang lumulutang sa ere sa validation na natanggap niya mula sa kanyang superior. Sa 3 taon bilang junior member ng marketing department, pangarap niya noon pa na mapansin siya at makita siya ng mga katrabaho bilang isang competent employee at maaasahan. I will do everything I can to make sure na hindi ko kayo madidisappoint, Miss Maricel. Ngumiti ang ginang at inabot sa kanya ang folder na hawak nito. Take time to read this and later in the afternoon by 3 p.m., pumunta ka sa address na ibibigay ko sa'yo. There, you will meet the person behind this project. Kailangan mo i-record ang usapan niyo so I can verify details pagbalik mo na opisina. Kaya mo bang gawin ang bagay nito, Risha? Yes, ma'am. Kayang-kaya ko po. Nakangiti pa siyang tumangutango. Masaya siyang bumalik sa kanyang table. Pag-upo niya, agad niyang binuksan ang folder. Sinuyod ng kanyang mga mata ang kahabaan ng papel. Hanggang marating ang pangalan ng client. Halos manlaki ang kanyang mata nang makita kung sino ito. Walang iba, kundi si Congressman Alexander Banzon Romualdez. Pinikit niya ang mga mata at muling tinignan ang pangalan. Hindi naman siya namamalik mata. Tama ang kanya nakikita. Nasapo niya ang kanyang mukha gamit ang palad. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang katawan. Halos 1 buwan siyang nagpanggap na hindi nag-i-exist sa mundo para lang makapagtago sa lalaking ito. Pagkatapos, dahil lang sa isang project ng kumpanya, magkakaharap silang muli. Ano ba naman klaseng kamalasan to? Nahihirapan niyang bulong sa sarili habang kagat ang labi. 8:00 pa lang ng umaga. Sa bawat pitik ng orasan, parang sinusuntok ang puso niya. Ang bigat-bigat ng kanyang pakiramdam. Parang konting galaw lang maduduwal siya sa kaba. Sa isang kisap mata, sumapit ang 1:00 ng hapon. Kailangan niya mauna sa meeting place kaya agad siya nagmadali. Sa isang restaurant sila mag-meet nang kung sino mang ipadadala ni Congressman Romualdez. Dalangin niya na sana hindi mismo ang lalaki ang pumunta doon. Umorder muna siya ng orange juice at patuloy na nireview ang mga papel para hindi siya magmukhang walang alam mamaya sa consultation. Hindi nagtagal, may dumating na isang lalaki. Buong akala niya ito na ang kamiting niya base sa postura. Mukha itong engineer na nagtatrabaho sa gobyerno. Tumayo siya at naghanda upang batiin ito. Ang kaso, dinaanan lang siya ng lalaki at nakangiting sinalubong ang taong nasa likuran niya. Nawala ang kanyang inihandang ngiti at agad na palitan ng kaba ang pakiramdam niya nang makita ang lalaking pinagtataguan niya. Presko itong naglalakad. Suot ang matamis at malawak ng ngiti sa labi. Sa hitsura nito, tila ba pinaghandaan nito ang meeting na yon. Maayos ang buhok, napakalinis tingnan. Napalunok siya ng sariling laway dahil hindi niya inaasahang
Mas gwapo pa ito kumpara sa unang beses silang magkita sa bar. Ipinilig niya ang ulo at inalis sa isipan ang paghanga sa lalaki. Ang dapat niyang maramdaman ngayon, hindi admiration, kundi takot. Gusto niyang tumakbo ngunit pinipigilan siya ng isipan. Hindi niya pwedeng gawin yon. Panigurado matatanggal siya sa trabaho. Wala na siyang magagawa, kundi harapin ang lalaking ito. Ito ang kliyente ng kanilang kumpanya. Big time, politiko. Wala siyang laban dito kung sakaling takbuhan niya mismo ang lalaki. Pagkahinto nito sa harapan niya, pinagmasdan siya nito sa paraang ng aasar. What on earth is happening? Multo ba ito nakikita ko? O isang daga na lumabas sa lungga mula sa matagal na pagtatago? Anito at ngumisi. Napatikim siya. Good afternoon po, Congressman Romualdez. I'm Risha Juarez from Paramount Development. Ako po yung pinadala ng marketing department para sa consultation ng project na napag-usapan niya ng CEO. Hindi sumagot si Alex, bagkus tumitig lang siya sa babae. Halos ilang buwan niya rin itong hindi nakita. Sa kabila ng katotohanang alam niyang pinagtataguan siya nito, ginamit niya ang oportunidad na yon upang malaman ang lahat tungkol sa dalaga. Pinaimbestigahan niya ito nang hindi nito nalalaman. Ultimo baho nito at pinakatinatagong sikreto inalam niya. Nalaman niyang lumuwas ito ng Maynila upang makapagsapalaran para kumita ng mas malaki. Ang dalaga nagpapaaral sa kapatid nito. Ang mga magulang naman ni Risha, kapwa government employees sa munisipyo ng kanilang bayan. May kaya ang pamilya ng dalaga, ngunit inako mismo nito ang pagpapaaral sa kapatid. Ngayon hawak niya ang kapalaran ng babaeng nasa harapan niya. Hinding-hindi makakalimutan ni Alex ang ginawa ng babaeng ito sa kanya noon sa bar. Hanggang ngayon, dama niya pa rin ang sakit ng kanyang pagkalalaki dahil sa panunuhod na ginawa nito. Di mo ako na-miss? Mapang-asar niyang tanong sa dalaga. Gusto niyang tumawa dahil halos mamutlabo ang mukha nito sa takot. Marahil hindi nito inasahan ang pagdating niya. Takot ito at alam niya yon. Congressman, it's better if we talk about work. Hindi ho kasi ako nandito para makapagkumustahan. Pinadala ako dito ng kumpanya para makapag-meeting sana, kaya yun po yung ine-expect kong gagawin natin. Kaya sana rin yun ang pagtuunan natin ng pansin. Sumenyas naman siya sa kanyang sekretarya na asikasuhin ng lamesa. Agad naman itong sumunod. Iminwestra niya ang upuan sa babae. You may sit down, Ms. Juarez. Let's talk about the project. Huminga ng malalim si Risha. Nagsimula na niyang i-present ang project. Panay-tangwa ang lalaki sa kanya. Laking pasasalamat niya nang hindi siya nito pinahiya. Ngunit mas kailangan niyang matakot sa ginagawang pang-aasar nito. Nang matapos ang pag-uusap, nagkaroon ng mas maayos na kasunduan. Ikaw ang pinadala ng kumpanya niyo. And that means, you'll work alongside with us. Specifically to me. Make sure to ready yourself. Anang congressman kaya napakunot ang kanyang noo. What do you mean, congressman? I said, you should prepare yourself. Gather your things sa opisina niyo, then you can transfer right away sa office ko sa Congress. Ba't ko naman ho gagawin yan? Oh, di pa ba nasabi sa'yo ng superior mo? Na buong duration ng project, saan ka magsistay? Laglag ang kanyang panga habang nakatingin sa lalaki. Umaasa siyang hindi ito gaganti pero mukhang ito na ang simula ng kanyang kalbaryo. Kung sa larong chess, checkmate na siya. Lumunok siya upang tanggalin ang bara sa kanyang lalamunan. Ginagawa mo ba ito para gantihan ako? Mahinang tanong ni Risha. I don't do revenge, Miss Juarez. I play people instead. Mas lalong nanlambot si Risha sa narinig. You know, I normally hate women. But you're different. Nakuha mo ang atensyon ko. At yun ang pinakamalaking pagkakamali mo. It's just one mistake, sir. At baka naalala mo, may kasalanan ka rin kung ba't nangyari yon. Kung binitawan mo ako agad, nung sinabi ko sa'yo bitiwan mo ako, edi sana wala tayong problema. But you don't have to hurt me like that. Sinaktan mo pa ang birthday ko. Paano kung magka-problema ang alaga ko? At di na ako magkaanak dahil sa ginawa mo? Ang OA mo naman, congressman. Napasinghal ito sa harap niya. Easy for you to say, Miss Amazona.
Bakit? Kapag ba hindi ako nagkaanak, ikaw mananagot? Bakit ako? Bakit hindi? Posibleng dahil sa ginawa mo, mawalan ako ng tagapagmana. Eh di magpa-check ka sa doktor mo? O di kaya subukan mo makipag-sex at tignan ko baka kabuntis ka? Tumaas ang tono ng kanyang boses. Nanlaki ng bahagyang mata ng lalaki. Sa lakas ng boses niya, napalingon ng mga tao. Maging siya nagulat nang ma-realize ang kanyang sinabi. Stress na nga siya, dadagdagan pa ng nangyari. Napatakip siya ng muka. Mahirap na. Baka may kumukuha ng video. Makita pa ang mukha niya. Baka sumikat siya sa internet na wala sa oras. Nabigla siya nang biglang may humila sa braso niya palabas ng restaurant. Hindi na siya nakaangal pa. Labis ang kabog ng kanyang dibdib sa mga oras na yon. Nang buksan ng lalaki ang pinto at pinapasok siya sa loob, sumunod na lamang siya imbes na magreklamo pa. Nang maisara ang pinto ng kotse, umikot si Alex at umupo sa kabilang bahagi ng backseat. Sila lang dalawa ang nasa loob. Umiiwas siya ng tingin dito sa labis na hiya. Ngayon nahihiya ka? Sorry, hindi ko sinasadya. Ikaw kasi. Tumawa si Alex. Napapailing habang pinagmamasa ng babaeng hindi makatingin sa kanya. Ako na naman. Lahat na lang ba isisisi mo sa akin? E ako lagi ang agrabyado sa sitwasyon. Napaisip si Risha. Tama nga naman ito. Sa kanilang dalawa, ang binata ang kilala ng mga tao. Ito ang sikat. Konting issue lang. Lalaki dahil nagkalat ang mga tabloid writers sa syudad. Bukod pa ron, hindi malayong maging issue ito. At ang pinaka-apektado ay ang congressman mismo. You know what? We have to work on your temper. Sorry po, hindi na mauulit. Sumenyas ang lalaki sa driver at sekretary ang pumasok na sa loob ng kotse. Inihatid lang siya sa kanilang building at pagkatapos umalis na rin ang mga ito. Bagsak ang kanyang balikat nang bumalik sa kanila opisina. Nakangiti naman siyang sinalubong ng kanyang superior na si Miss Maricel. Tumawag sa akin ng congressman. He said, "You did a good job sa presentation. I know you'll do great." Tinapik siya nito sa balikat. Ma'am, totoo po bang sa office niya ako sa congressman na natili? Habang ongoing ang development ng building? Oh, that! Napakamot ng bata kong ginang. Hindi ko agad nasabi sa'yo, but yes, he personally requested it para hindi raw magkaroon ng aberya sa pagtatayo ng building. But don't worry dear, hindi ka naman magtatagal doon. Sa early development ka lang mananatili. Mga gaano po kaya katagal yun, ma'am? 1 month maximum, iha. Why? Is there a problem? Umiling siya agad. Naku ma'am, wala po. Okay lang po. Aniya at alanganing ngumiti. Ang totoo, lahat na nangyari hindi okay. Gusto niya nalang magpalamon sa lupa. Nang makauwi, pabagsak siyang humiga sa kama. Ilang sandali pa tumunog ang doorbell ng unit niya. Pagod siyang tumayo. Nang sumilip siya sa peephole, kitang-kita niya ang dalawang kaibigan na nagsisikuhan sa labas. Pagbukas niya ng pinto, bali walang tinulak siya nito at dire-diretsong pumasok ang dalawa patungo sa kusina ng kanyang kondo. May dala itong 2 boxes ng pizza. Ano bang ginagawa niya dito? Walang pasabi kayong pumunta? Hindi ka kaya sumasagot sa tawag namin? E kaya sumugod na lang kami. Saka weekend naman. Huwag kang OA at maarte kung na nga binibisita. Sumunod siya sa kusina. Agad niyang kinuha ang isang canned beer at uminom doon. Mukhang stress ka dyan. Mukhang may dapat ikwento, ah. Sabihin mo na. Sige na, sabihin mo na, wag mo kami irap-irapan dyan. Papangit ka dyan kung susuluhin mo yung problema mo. Habang kinakwento niya ang nangyari, mukha namang kinikilig ang dalawa niyang kaibigan. Alam mo sis, sa palagay ko trip ka ni congressman. Kasi hindi niya gagawin yun kung wala siyang pakialam sa'yo, di ba? Sinang-ayunan agad dito ni June. Di ba kayo nakikinig? Di ba sabi niya pinaglalaroan niya ako? Prenteng sumandal si June sa backrest na upuan. Eh di laruin mo rin. Ibig ko sabihin, di naman pwedeng siya lang ang mag-enjoy. Total naman, nag-declare na siya ng ganyan. Alangan naman magpakabog ka, di ba? Hindi ka pinalaki ng mga magulang mo na isang talunan, Risha. Kung laro ang gusto niya, bigyan mo na pang malakasang performance. Hinawakan ni Nika ang kanyang magkabilang balikat.
Ito na ang chance mo para patunayan na kaya mo siyang tapatan. Sa bandang huli, siguraduhin mo ikaw ang panalo ha. Sa gabing yon, nagdesisyon siya. Kung ano man ang gagawin ni Alex, hindi siya papayag na magmukha siyang basahan. Sasabayan niya kung anong trip nito. Kinabukasan, nagsimula na ang kanyang paglipat sa opisina ng lalaki. Isang major adjustment para sa kanya ang bagay na yun. Ikinagulat pa nga ng mga kasama niya sa opisina ang paglipat niya pansamantala sa opisina ng gwapong congressman. Nako, baka magkaroon ng first lady ang kongreso niyan. Baka ikaw lang pala hinihintay ni Congressman Romualdez ha, Arisha ha? Pang-aasar ng isa sa kanya mga katrabaho. Kinantsawan pa siya ng iba hanggang sa tuluyan siya makaalis. Saktong pagdating niya sa kongreso, sinalubong agad siya ng pinsan ni Nika. Magkakilala sila ni Darren. At katulad ni June, may pagkamalambot din ito. Kasalanan mo talaga. Kung ba't nawalan ako ng lamesa sa loob ng opisina ni Congressman? Umira pa ito sa kanya bilang bungad. Bakit? Anong ginawa ko? Yung table ko, malamang naging sayo. Gusto niyang humingi ng pasensya dito, pero tinalikuran lang siya nito. Sumunod ka sa akin, bago pa kita makurot sa singit. Pagpasok nila sa loob, prenteng nakaupo ang congressman at nag-aasikaso ng mga papeles doon. Huminto ito sa ginagawa nang makita siya. You're here. Ikaw muna mag-occupy ng pwesto ni Darren temporarily. Thank you, Congressman. Mamaya alas 10, alis tayo pang mag-ikot sa location na ipapatayo yung building. Tumango siya rito at tipid ng umiti. Sa mga lumipas na oras, halos maburo si Risha sa loob ng opisina. Hindi siya makagalaw na maayos dahil baka mapatingin siya sa gawin ng lalaki at aminado siyang nahihiya siya dito. Sa kanyang peripheral vision, kita niya pagiging abala ng lalaki sa ginagawa nito. Pasimple siyang tumingin. Hindi siya dinadaya ng kanyang mga mata. Talagang napakagwapo ng lalaki. Umiwas siya ng tingin dahil kung di niya gagawin yon, baka tuluyan na siya magka-crush dito. You're looking at me. May kailangan ka ba? Muntik na siyang mahulog sa kinauupuan sa sinabi ng lalaki. Napansin pala nito ang ginawa niya. Hindi ko ho kayo tinitignan, sir. Nakikita ko sa CCTV sa monitor ko. You're looking at me. May ebidensya ako rito, Risha. Kumabog ang kanyang dibdib. Nahuli siya nito at may ebidensya pa ito. Do you like me? Kung saan ito humugot ng kapal na mukha, hindi niya alam. Hindi ho! Talaga? Gaano ka kasigurado? Kasi parang may hidden desire ka sa akin sa paraan ng pagtingin mo. Sir, wala po akong gusto sa inyo. At hindi ho ako magkakagusto sa inyo, no? Talaga? Sigurado ka ba? Sigwapo kong to? Imposibleng di mo ako magustuhan. Kung alam mo siguro naman nagkakagusto sa'yo, kung gaano ka kayabang, baka pating mga yun umatras din. Napatawa ang lalaki. I'm just kidding, Miss Juarez. Hinihinay ka lang, baka umusok yung ilong mo dahil sa pagiging pikunin mo. Hindi naman siya pikunin, pero pakiramdam niya kung magtatagal pa siya kasama ang lalaking ito. Baka hindi lang siya ma-high blood dito. Baka tuluyan na rin siyang mawala ng bait. Inikot niya ang buong lugar habang abala sa pagtatrabaho ang lalaki. Pagsapit ng alas 10, sumama na siya sa pag-iikot ng binata sa location. Malawak ang lugar, nasa mataas na area. Ito ay project building na magsisilbing evacuation center para sa mga residente sa lugar na tatamaan ng kahit anong kalamidad. What do you think about the location? Para sa akin, maganda itong lugar. Mataas at hindi maaabot ng baha kung sakali man. Exactly why I chose this. At malapit lang ito sa opisina ko. Sakaling may kalamidad, magiging madali ang pamamahagi ng relief goods. Bumaling sa kanya ang lalaki. Uuwi ako sa amin mamayang gabi. Isasama kita. Kumunot ang kanyang noos narinig. Bakit mo ako isasama pa uwi? Hindi naman yung sakop ng trabaho ko. Pero may kasalanan ka sa akin. At gagawin ko kung anong gusto ko hanggat makabayad ka sa ginawa mo. Hindi naman ho fair yon. Life is never fair, Risha. You'll do as I say. Kung ayaw mo mawala sa'yo lahat na meron ka. Naningkit ang mga mata niya sa sinabi nito. Are you blackmailing me? I can do whatever I want with you, Risha.
I have the power to do that. Nakangiting sabi nito. Humugot siya na malalim na hininga. Anong oras? Mas lalong lumaki ang ngisi ng lalaki. Good girl. Anito, at hinaplos pa ang kanyang buhok, na para bang isa siyang tuta. Umayos ito ng tayo at ngumiti sa kanya ng may pagmamalaki. I'll pick you up at 7. Ha? Anong pick me up? Hindi mo naman alam kung saan ako nakatira. Who said? I didn't know where you live. Anito, umangat pa ang sulok ng labi. Alam mo? Paano? Hindi niya naiwasang magpanik. Alam ng lalaking ito kung saan ang kondo niya. Ibig sabihin, talagang pinaimbestigahan siya nito. Yes, I know everything about you. Kaya wag mo subukan tumakas o magtago. Dahil makahanap at makahanap kita. Nakatulala siya sa harap ng salamin, habang pinagmamasdan ang kanyang muka. Maputla pa ito dahil hindi pa naglalagyan ng kahit anong kolorete. Bumaba ang kanyang tingin sa refleksyon ng kanyang katawan. Sumakto sa kanyang damit na ipinadala ni Alex. Isang short sleeves dress na ang haba ay umaabot sa tuhod. Sakto sa kanyang fit. Maging ang kulay nitong baby blue, umakma sa maputing niyang balat. Elegante at demure ang dating nito. Siguro dahil gusto ng lalaki na magmukha siyang presentable sa harap ng mayaman nitong pamilya. Maraming tanong ang umiikot sa kanyang isip. Nang marinig niya ang katok sa main door, mabilis siyang umayos ng tayo at tinapos ang pag-makeup. Nagtungo siya sa labas upang tignan kung sino ang naroon. Nang makita niyang nasa labas na si Alex, kulang na lang kumawala ang kanyang puso sa ribcage niya. Pero pinilit niya magmukhang hindi apektado sa nakita. Binuksan niya ang pinto upang papasukin ng lalaki. Good evening. Bati niya rito. Marahang inabot sa kanya ni Alex ang bouquet na dala nito mismo. Maraming salamat, dapat di ka na nag-abala. It's a common courtesy for a man to bring flowers for his date. Ayoko naman masabihan na hindi gentleman. Umirap siya sa sinabi nito. Kaya mo lang pala ito ginawa para maprotektahan yung image mo. Ayos ka rin, no? Of course, hindi lang para sa image ko. Hindi naman labag sa loob ko ang pagbili ko niyan eh. I personally choose these flowers for you. For the first time, nakaranas din akong bumili ng bulaklak. Napatingin siya rito habang nilalagay ang mga stems sa vase na nasa living area ng unit niya. First time mong bumili ng bulaklak? Ever? Yes. Kaya imbes na sumimangot ka dyan, dapat nagpapasalamat ka sa akin. Para naman nag-iutang na loob ko pa na binigyan mo ako ng bulaklak. No, but you're the first woman I've ever given flowers to. Tumalikod siya sandali upang itago ang ngiting kumukurba sa kanyang labi. Mabilis din niyang tinapos ang pag-aayos ng mga bulaklak. Inalalayan siya ni Alex hanggang makarating sila sa parking. Nasa kotse na sila na magtanong siya. Ba't mo ako dadalhin sa inyo? Anong role ko sa family gathering niyo? Just act as if nililigawan kita. That's easy. Since nililigawan mo lang ako, base sa kwento mo, ibig sabihin, hindi na natin kailangan magpanggap na clingy sa isa't isa at pabor naman yun sa akin. Are you afraid na mahawakan kita? Napatawa naman siya. Ba't naman ako matatakot na hawakan mo? Kasi baka hindi mo mapigilan ang kilig mo. Napaturo siya sa sarili. Ako? Kikiligin sa'yo? Don't you dare deny it. If I know, baka nga na-fall ka na sa akin. Siguro para kay Alex, biro lang yon. Pero kay Risha, it's the thought that's been lingering in her mind since the first time she met him. Kapal na mukha mo. Only time will tell, Risha. Time will tell, and it will show through your actions that you're falling for me. Hindi niya ito pinansin hanggang makarating sila sa malawak na property ng pamilya ni Alex. Katulad ng inaasahan niya, ang Romualdez family hindi basta-basta. They're the kind of people who are subtle to others, pero makapangyarihan. Sa aura ng bawat isa, kitang-kita ang karangyaan. Kabado siya nung inalalayan siya ni Alex na lumapit sa isang table kung saan naroon ng mga elders ng pamilya. Mom, Dad, aunties and uncles, I present to you my date, Risha Juarez. Tumayo ang isang magandang ginang at agad siyang sinalubong ng yakap. Oh, you're that girl.
Yung marketing assistant ng Paramount Development? Ikaw yung lagi nababanggit sa akin itong anak ko. Iha, you are so pretty. Napangiti siya kahit nag-aalangan at nabibigla siya sa narinig. Kung alam ng mga ito kung saan siya nagtatrabaho, malamang alam din ng mga ito na hindi siya galing sa mayamang pamilya. Nakangiting tumangu-tango sa kanya ang ibang taong naroon. Nice to meet you rin po. You two should eat. Magpapahanda ako kay Manang Linda ng kakainin niyo. Marahang hinawakan ni Alex ang braso niya. Ma'am, ililibot ko muna si Risha sa mansyon, if that's okay. Ngumiti ang ginang at tumango. Of course anak, it's okay. Pakiramdam ni Risha na nanaginip siya ngayon. Sa dami ng babaeng nagkakandara pa kay Alex at nagdanais na maranasan na may pakilala sa pamilya nito bilang nililigawan na girlfriend, talagang siya pa ang nakaranas. Hindi niya naman ito hinihiling. Talagang kusa na lang dumating. Hindi niya maiwasang mamangha sa kagandahan ng disenyo ng mansyon ng mga Romualdez. Sa bawat madadaanan nila, may mga painting doon na halatang mahal ang presyo. Sa bungad at sentro ng mansyon, naroon ang painting ng pamilya ni na Alex. Nag-iisang lalaki sa magkakapatid ang binata. May dalawa siyang kapatid na babae na tulad ni Alex parang modelo rin ng aura. Hindi ko yata nakita yung mga kapatid mong babae. They live in the US. Both already have their own family. Ako na lang ang walang pamilya. Nilingon niya ang binata. Narinig niya ang bahid ng konting lungkot sa boses nito. Do you wish to have a family? Of course, I want to have my own. Ayokong tumanda mag-isa. Somehow your words are very contradicting. Kumunot ang noon ng binata. Paano mo nasabi? Woman hater ka, pero gusto mo magkapamilya. How can you have a family of your own kung wala ka namang karelasyon? Do you have a trauma pagdating sa babae? Pang-aasar niya dito. Tumawa pa siya. Nang muli siyang tumingin dito, nakita niyang nawala ang ngiti sa muka ni Alex. Kung kanina magaan ang aura nito, ngayon tila biglang nagbago. May nasabi ba siyang mali? Uy, okay ka lang? Tipid na umiti sa kanya ang lalaki at tumango. Halika na, bumalik na tayo sa labas at baka naghihintay na sila. Teka lang Alex, galit ka ba? Sinubukan niyang hawakan ang braso ng lalaki upang pahintuin ito. Hindi, ba't naman ako magagalit? You look mad. Hindi ako galit, halika na. Hindi niya napinilit ang lalaki, sumunod na siya rito. Hanggang matapos ang gathering, hindi ito nagsalita. Kahit nung hinatid siya nito ni isang salita, walang lumabas sa bibig nito. Buong gabi siyang dilat. Iniisip ko anong nasabi niya na nagpabago sa mood nito. Pabaling-baling siya sa kama. Hindi niya na alam ang gagawin niya. Pumatak ang 4:00 ng umaga pero dilat pa rin siya. Mukha kang bilasa ngayon ah. Puna ni Darren na makasalubong niya ito sa lobby ng opisina. Iba ang pakiramdam niya ngayon. Para siyang lalagnatin dahil sa puyat. Huwag mo muna akong awayan ngayon, Darren. Kailan ba kita inaway? Huwag ka nga OA dyan. Please, pagod na pagod ako. Baka puyat na puyat. Malaki na eye bags mo. Ang itim ng ilalim ng mata mo para kang sinuntok. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Pumasok siya sa opisina. Inaasahan niyang nasa loob na si Alex. Ngunit napakunot ang kanyang noon na makitang bakante ang lamesa nito. Lumabas siyang muli para silipin si Darren sa cubicle nito. Wala pa si Congressman? Wala. May pupuntahan daw na importante. Baka mamaya hapon pa yun bumalik. Importante? Alam mo ba kung saan? Humarap sa kanya si Darren at pinagtaasan siya ng kilay. Office assistant ako. Hindi hanapan ng mga taong wala rito. Palay ko dyan. Di ko naman boyfriend si Congressman para pati personal niyang lakad, aalamin ko pa. Napasimangot siya. Ang sungit naman. Pabulong niyang sambit at bumalik na sa sariling table at sinimulan ng magtrabaho. Patuloy ang paglipas ng oras hanggang sa sumapit ang 5:00 ng hapon, hindi pa rin bumabalik si Alex. Hindi niya maiwasang hindi mag-alala. Hindi niya alam kung nasan ito at kung anong ginagawa ng binata. Mas lalo siyang nangamba. Nang paglabas niya nakita ng pauwi si Darren.
Tumingin siya sa upuan at pabagsak na umupo sa swivel chair. Dahil wala naman siyang gagawin, tinapos na lamang niya ang trabaho. Nagdaan ng mga araw, halos hindi na napapadpad ng opisina si Alex. Sinasadya na nito na iwasan siya. Sure ka ba na hindi siya papasok ngayon? Inis na nilingon siya ni Darren. Halata rito na iritable na ito kakatanong niya. Bakit di mo tawagan o i-text? Hindi ba at close naman kayong dalawa? Ba't ba akong kinukulit mo? Sorry, paano hindi? Assistant ka niya. Baka lang alam mo kung nasan siya at ayaw mo lang sabihin. May ganitong pangyayari na ba noon pa? Dumating ba sa point na bigla na lang siyang nawawala, hindi nagpaparamdam, ganon? Humugot ng malalim na hininga. Ang binabae. Alam mo rin siya. It's not my story to tell. Pero sige, para makampante ka at tigilan mo na rin ako. Yearly, may ganitong senaryo. Nawawala si Sir Alex ng 1 linggo. Pinakamatagal, 10 araw. Bakit daw? Sigurado ako may rason yun. Oo naman, syempre meron. Dinadalaw niya ang ex-girlfriend niya sa sementeryo. At nagluluksa lang siya sa loob ng mga araw na wala siya rito. Parang isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Risha. Bumuhos na naman ang mga tanong sa isip niya dahil sa nalaman. Akala niya, walang naging nobya ang binata. Sabi nito, siya ang una nitong binigyan ng bulaklak. Nagsinungaling lang ba ito sa kanya? Parte ba ito ng pagiging laruan niya sa mata ni Alex? Sa bandang huli, wala siyang ganang tumango kay Darren. Sige Darren, salamat. Nang sumapit ang 11 araw, halos mawala na sa tamang pag-iisip si Risha. Hindi niya alam kung ba't ganun ang nararamdaman niya. Gustong-gusto niyang kausapin si Alex pero hindi ito nagpapakita sa kanya. Sa mga araw na wala ito, parang binubugbog din ang puso niya. Normal ba ang ganito o may mali na sa kanya? Aminin mo na sis, in love ka na sa kanya no? Tanong ni Nika habang umiinom ito ng alak. Si June naman, nakatingin lang. Namamaga na yung mata mo. Hindi na yan puyat sister aminin mo, umiiyak ka gabi-gabi, tama ako? Napahila mo siya ng palad sa kanyang muka. Alam ko naman kasing, laruan na ako sa paningin niya Alam ko namang hindi seryoso yung lahat. Ganti lang yun sa mga kasalanan ko pero ang tanga ko kasi may parte ng puso ko na umasang posible niya rin ako magustuhan. Hindi ka tanga, sister. Nagmahal ka lang. Sa isip mo, naging tanga ka kasi nagustuhan mo siya pero yung totoo. Kung ano man yung nararamdaman mo, valid yan. Kahit ako, kung mabibigyan ako ng pagkakataon makatrabaho si Alex at makilala siya sa paraan ng pagkakakilala mo sa kanya, baka nagustuhan ko rin siya. And I know, you tried to stop your feelings. Kilala kita rin siya, malakas ka Malamang lahat ng paraan ginawa mo para hindi ka mahulog. Pero sa bandang huli nasaktan ka pa rin. Walang mali sa pagmamahal. You actually can love a person without asking anything from them in return. At hindi masama yun. Pero dapat, kilala mo rin ang sarili mo. You should know when to push it and when to stop it. Lalo na kapag nasasaktan ka na. Ang gulo kasi Nika Parang ilang araw na dumaan. Parang ako yung nawala sa sarili ko. Siya naman yung missing in action. Loving someone makes us feel stupid and that's okay. Isang patunay lang yan na tao ka. Nakakaramdam. Nagmamahal. Nasasaktan. Barino, makakaraos ka rin. Nilapitan siya ni June at Nika at niyakap. Sister, always remember, hanggat di mo pa naisusuko ang bataan, ligtas ka sa kahit ano. Natatawa niyang hinampas ang braso ni June dahil sa pagiging mapagbiro nito. 15 araw, walang kahit anino ni Alex sa opisina. Ito rin ang huling araw niya na magtatrabaho doon. Bukas, balik na siya sa mismong company building. Sa nakalipas na 15 days, tanging ang architect at engineer ng project ang kausap niya. Sila na nag-asikaso ng mga detalye at mga importanteng bagay na may kinalaman sa pagbuo ng evacuation center. Ginawa niya pa rin ang trabaho niya at yun ang isang bagay na hindi niya pinagsisihan. Aalis siya sa opisinang ito na nagampanan niya na maayos ang kanyang trabaho. 8:00 ng gabi.
Naroon pa rin siya para linisin ang dating workstation ni Darren. Ayaw niya makarinig ng kahit anong reklamo mula dito, kaya dapat walang bakas ng kahit anong dumi ang iiwan niya roon. Akmang bubuhati niya na ang kahon ng kanyang mga gamit nang biglang bumukas ang pinto. Akala niya gwardya yon na nagro-ronda. Pero nagulat siya nang makitang si Alex ang pumasok. Nagkagulatan pa silang dalawa. Sa hindi inaasahang pagkikita, marahil inakala nito wala na siya sa opisina. Heto na naman ang pamilyar na kabog ng kanyang puso. Nakabawi rin naman agad ang lalaki sa reaksyon nito. Nandito ka pa pala. Anito sa mahinang boses. Nasaktan siya sa sinabi nito. Ang inaasahan ba nito wala na siya ron? Marahil ganun ang ginagawa ng binata. Kapag wala na siya sa opisina, ito naman ang pupunta roon para trabahuhin ang mga papeles. Masakit palang malaman ang katotohanan na iniiwasan nga siya ng lalaking ito. Paalis na rin ako. Aniya at tipid ng ngumiti. Kahit labag sa loob niya ang ngumiti sa lalaking naging dahilan ng pag-iyak niya sa loob ng ilang araw at gabi. Kailangan niya ipakita rito na maayos siya. Risha. Mahinang tawag nito sa pangalan niya. Sa pagkakataong yon, tinignan niya ito ng diretsyo. Isang bagay na dapat hindi niya nalang ginawa. Kung gaano siya kahagard at kalungkot sa mga nakalipas na araw, ang lalaking ito parang wala namang pagbabago. Gwapo pa rin at di naman mukhang nagluksa. Okay na, di mo na kailangan kausapin. I'm sorry. Walang sire-seremonyang sabi nito. Hindi, okay lang. Kung may award lang ng pagiging sinungaling, siya na ang makakakuha ng gold medal. Kasi, paano siya nakakangiti sa lalaking ito? Habang sa loob-loob niya, umiiyak siya. I know it's not. Huwag ka na magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. I'm okay. Nakikita mo naman, di ba? Lumapit ito sa kanya. Is that how you really feel? Okay, sa loob ng 15 days, nawala ako. Talaga bang okay ka? Tumaas ang kilay niya. Nilunok ang baras sa kanya lalamunan at tumitig sa lalaki. Bakit? Ano bang gusto mo marinig? Yung totoo. Anong totoo? Heto oh. Nakatayo ako sa harap mo. Nakakausap kita. What do you want to know? Yun tungkol sa trabaho? Ayun, okay naman. Napag-usapan namin na maayos ng engineer at architect. Nasa table mo na yung lahat ng finalized documents. Pirma mo na lang kailangan. I did my part with flying colors, Congressman. Humugot ng malalim na hininga ang lalaki. You're not saying the truth. Anito at tumaas na ang tono. Lahat ng pagtitimpi at pagpipigil ng emosyon, doon na nagsimulang kumawala. Hindi kita maintindihan, Congressman. Sinabi ko na lahat, ano ba problema mo? Okay. Ano ba gusto mo marinig? Gusto mo bang marinig na nag-alala ako sa pagkawala mo? Na halos mabaliw ako dahil sa pagiging missing in action mo ng mga nakalipas na araw. Tapos di mag-text o tumawag di mo man lang magawa. Na halos hindi na ako makakain at makatulog kasi iniisip ko kung okay ka ba. Na umiiyak ako gabi-gabi kasi nalaman ko nagka-girlfriend ka pala. Na alam ko namang laro lang ang lahat. Lahat-lahat para sa'yo. Pero may parte sa puso kong umaasa na totoo. Na sana pwede tayo. Na sana magustuhan mo ako kasi gusto kita. Yun ba ang gusto mong marinig? Then it's up to you kung ano gusto mong paniwalaan. Kasi tapos na ako rito, Congressman. I'm sorry, Risha. Ang sorry? Para lang sa mga kasalanang hindi sinadyang gawin. Pero ikaw, intentional yung pananakit na ginawa mo. Naturingan kang congressman, professional politiko, pero nawawala ka na lang bigla. Baka nakakalimutan mo dinala mo ako sa lintik na opisina mo. Hindi ko naman hiniling to eh. Sabi mo, nandito ako para makasama mo ako sa detailing ng project. Pero iniwan mo ako sa Eric Congressman Romualdez. Kaya kainin mo yung sorry mo, lunukin mo, para mabusog ka. Bitbit ang bag at box na naglalaman ng gamit. Marahas ang bawat takbang niya. Pero nang nasa pinto na siya, hinablot ng lalaki ang braso niya at mariing hinila palapit. Ano ba? Gago ka? Gago ako. Gago talaga ako, alam ko yan. You think I did not know that? Mas masol pa ako sa siraulong tao
na nananakit na babae. Tangina rin siya. Matapos kumaloko sa pag-ibig nun, ng dalawang kaibigan ko mismo, pinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magmamahal pa. Pero dahil sa'yo nagbago lahat. Mula na makilala kita, umikot na sa'yo ang mundo ko. At natakot ako na baka sa bandang huli, masaktan ako ulit. Bullshit ka! Duwag! Duwag nga ako. Kasi nung napagtanto ko mahal na kita, tumakas ako at hindi nagpakita. Akala ko mawawala yung nararamdaman ko sa'yo, pero tangina! Mas lalo kita minamahal, Risha. Ang bigat-bigat ng dibdib ng dalaga. Parang may nakadagan sa dibdib niya at di siya makahinga. You don't know how hard it was for me, Rish. Ikaw lang ba nahihirapan, Alex? Sana naman bago mo ginawa yun, sinabihan mo ko. Kung ayaw mo ako makita, ayos lang naman eh. Sana sinabi mo bumalik na lang ako sa kumpanya namin. Hindi ko naman pinipilit ang sarili ko sa'yo. Tumangutango ang lalaki. Lumapit ito sa kanya. Kinuha ang box at bag na hawak niya at inilagay sa lamesa. Hinawakan nito ang kanyang kamay at hinila siya patungo sa sofa. Tahimik lang sila habang nakatingin sa kanilang kamay na magkahawak. Alam ko, sinabi kong laro lang ito para sa akin. But I take it back. Gusto kita, Risha. Mahal kita. Mabilis na nga lahat pero alam ko ang nararamdaman ko. Alam ko nilalaman ng isip at puso ko. Matamang pinagbasa ni Risha ang mata ng binata. Hinahanap ang sinseridad. Ngunit ang natagpuan niya ay emosyong punong-puno ng pagmamahal. Gusto pa niyang manlaban. Tumanggi at pahirapan ng lalaki, pero ayaw niya nang pareho silang mahirapan. Mahal mo ako, Alex. Sabi mo. Pero alam mo bang kapag mahal mo, dapat ipaglaban mo? That's what I'm doing. Right now. Nilunok ko na lahat ng pride na meron ako para sa'yo. Mahal din kita. Hindi mo alam kung gaano ako nahirapan nung wala ka. Isang mahigpit na yakap ang kanilang pinagsaluhan. Hinawakan ni Alex ang kanyang magkabilang pisngi at marahan siyang hinalikan sa labi. Ang kabog ng dibdib niya mas dumoble pa. Alex, kailangan ko na umalis. Gabi na at maaga pa ako sa trabaho bukas. Ang nagsusumamo nitong tingin ang sumalubong sa kanya. Unti-unting bumaba ang tingin niya sa labi ng lalaki. Sa kabila ng kadiliman ng silid, naaaninag niya ang pagnanasa sa mga mata nito. Walang ano-ano'y siya na ang humalik dito. Ngunit bago pa man tuluyang magpatuloy ang kanilang ginagawa, siniguro muna ni Alex na nakadouble lock ang pinto ng opisina niya. Pagbalik niya sa sofa, marahan niyang inihiga si Risha sa malambot na upuan. Nagsalo sila sa nakakabaliw na halikan. Naramdaman niya ang inis sa kanyang sistema. Ang panggigigil, ang paglalabis na, makasama ang babae. Hanggang sa nilukob na sila ng init. Isang uri ng init na alam niyang ang babae lang ang makakatanggal. Sa loob ng opisinang yon, naganap ang pagniniig ng dalawa. Pagkatapos, sa loob ng kotse tahimik lang silang dalawa. Nakatulala si Risha habang nagmamaneho si Alex ng sasakyan. Did it hurt? Mahinahong tanong nito sa kanya. Ang mga mata nito ay nasa kalsada. Sinamaan niya ito ng tingin. Alam mo na ang first time ko nagtatanong ka pa. I'm sorry. I didn't mean to hurt you, Rish. Pasensya na. Hindi na ako nakapagpigil. I know it's still hurting. Alam ko hindi mo na-enjoy ang first experience mo, but I'll do better next time. Ano next time? Tumaas ang boses na aniya. Bakit wala na bang next time? Hindi siya agad nakasagot. Ang sabi mo hindi ka pa nagkaka-girlfriend. Agad siyang bumaling sa bintana at pumikit ng mariin. Hindi niya sinasadyang masabi ang nasa isip. Because I didn't even consider that woman as my girlfriend. She was actually my best friend. Dalawa sila na isa ko pang kaibigan na lalaki. We are 3 in the friendship we made and I liked her during high school. Ang kaso, wala akong idea na gusto rin siya na isa pa naming kaibigan. Both of them knew that I like her. Pero ang ending pinaglaruan nila ako. I was mad at them and was willing to cut ties with them nang malaman ko na aksidente sila sa isang car collision. Both of them died. Hanggang makilala kita. Dala ko pa rin yung sakit na dinulot nila sa akin. Kung nagustuhan mo siya, ibig sabihin binigyan mo rin siya ng bulaklak nun.
Nagsinungaling ka pa rin sa akin. Ginagap ng lalaki ang kanyang palad at pinisel. I did not give her any flowers. Never. Maya-maya tumawa ang lalaki na siyang ipinagtaka niya. Wait, nagsiselos ka ba sa isang taong patay na? Hindi ako nagsiselos, no? Aniya at umirap. Risha, let me tell you one thing. I only gave myself to you, and we are each other's first time. Napakurap-kurap si Risha sa narinig. Sa itsura ng lalaking ito, mahirap paniwalaan na wala ito ibang nakatalik noon. Pero makikita sa ekspresyon nito nagsasabi ito ng totoo. I don't want to push you to believe me. I'm just telling you the truth, na hindi ko ikakahiya kahit kailan. May kung ano humaplos sa puso niya sa mga oras na yon. Isang hagod ng assurance sa kanyang sistema. And I plan to surrender myself to you forever. Ang cheesy mo naman. Pero kinikilig ka. Inirapan niya ang lalaki. Saka tinuon na lang ang atensyon sa mga gusaling na dadaanan ng sasakyan. Pagkarating sa kanyang kondo, inasahan niyang aalis agad ito pagkahatid sa kanya sa itaas. Pero ikinagulat niya nang manatili ang lalaki. Hindi ka pa ba aalis? Tanong niya rito. I wish to stay here at bantayan hanggang makatulog ka. May trabaho ka pa bukas. Siguro naman papasok ka na ngayong malinaw na ang lahat. Pumapasok naman talaga ako. Nakangising anang lalaki sa kanya. Hinihintay ko lang na umalis ka ng office. Night shift. Ganun. Naningkit ang kanyang mga mata sa narinig. Sinasadya mo talagang iwasan ako, no? Nagkataon lang na nahuli kita kanina, ganun ba? Alanganing umiti ang lalaki at napakamot sa batok. Napailing siya. Sino ba naman mag-aakala na ang congressman na kinatatakutan na nakararami, parang tuta na ngayon sa kanyang paningin. Ibang-iba ito sa pinapakita ng lalaki sa mga tao. Iba rin kapag magkasama sila sa pribadong lugar. At kung hindi kita nahuli, siguro hindi ka pa magkakalakas ng loob na umamin ng nararamdaman mo. Tumawid ng tayo si Alex habang inaayos ang kanyang higaan. Actually, bukas sana talaga ang original plan na kakausapin kita. But life surprised me with this. And it's so much better than I expected. Ang sabihin mo, wala ka lang talagang choice. Nangyari na ang nangyari, Risha. At hindi ako nagsisisi. I hope you feel the same way too. Napanguso siya habang inaayos ang sariling kama. Mas gumaan ang pakiramdam niya dahil tinulungan siya ni Alex sa pagligo. Nakaalala ito sa kanya dahil talaga masakit ang kanyang binti. Okay na ako rito, umuwi ka na. Lumambot ang ekspresyon ni Alex at lumapit sa kanya upang bigyan siya ng magaang halik sa noo. Alright, since pinapalayas mo na ako, aalis na ako para makapagpahinga ka na rin na maayos. Tipid na tangulang ang tinugon niya rito. Nang tuluyang makaalis ang lalaki sa unit niya, siya naman na nakahinga ng maluwag. Hindi niya maiwasang alalahanin ang nangyari sa opisina ng lalaki. Gusto niyang tumili dahil sa halo-halong emosyon. Hiya, pagkadismaya, inis sa sarili at kung ano-ano pa. My gosh, Risha, ang rupok-rupok mo! Ibinaon niya ang mukha sa unan at doon na lang impit na tumili. Ilang linggo, magmula na makabalik siya sa company office. Medyo naninibago siya dahil maraming binibigyan na trabaho si Miss Maricel sa kanya. Sa kabilang banda ay kinatutuwa naman niya yon. Ibig sabihin lang nito, pinagkakatiwalaan na siya nito sa mga major projects ng kumpanya. Ngiting-ngiti parang hindi man lang na-stress at umiyak-iyak nung nakaraang linggo. May bahid ng pangaasar na ani June habang nakatambay sila sa food court sa isang mall. Kasalukuyan silang kumakain pagkatapos silang manood ng movie sa theater. Agad niya itinabi ang cellphone at nag-focus na lang sa pagkain. Ay, pakaramdam ko may tinatago itong kaibigan natin. Ani Nika. Mas lalo pang inusisa ang ekspresyon ng kanyang muka. Nang hindi na siya makaiwas, doon na siya bumuntong hininga at hinarap ang dalawa. Okay na. Napakunot ang noon ng mga ito. Okay na? Anong okay na? Okay na as in okay kayo? Okay na as in nakamove on ka na? Okay na as in kami na. Nagpalitan ng tingin ng dalawa, naghawak kamay pa ang mga ito, bago naguguluhang tumingin sa kanya.
hanggang sa wala na siyang nagawa kundi ikwento lahat ng nangyari. Kinailangan pa niyang sawayin ang mga ito sa ingay ng ekspresyon ng mga ito. Lalo na si Joe na umarte pang mahihimatay. Kaga, gumamit ba siya ng kondom? Tanong ni Nika. Hindi yata, kasi mahirap kung gagamit ng kondom kapag virgin ang girl. Patanong pa niyang saad. Tanga ka, te. Paano kung may mabuo? Hysterical na reklamo ng kaibigan niya. Ano ka ba, sister? Okay lang yun, no? Kung may mabuo, edi magkakababy sila, magiging ninang na tayo. Huwag mo nang awayin si Risha. Mag-26 na yan, ready na yung maging ina. Bigla siyang kinabahan. Ready na nga ba siya maging ina? Hindi niya naisip yon. May posibilidad bang mabuntis siya? Kung ano-anong tanong ang pumasok sa isip niya. At hindi niya maiwasang magpanik. Hinawakan ni June ang kamay niya. Risha, kahit anong mangyari, nandito lang kami para sa'yo. Huwag mo masyadong isipin. Kung mabuntis ka, edi blessing. Kung di naman, then be thankful. Ang importante, alam mo sa sarili mong wala kang ginagawang masama. Lumapit sa pinakamalapit na upuan ng dalawa niyang kaibigan at niyakap siya ng mga ito. Kailangan pa ba talaga ng ganito? Bakit naman may formal gathering pa? Nagpakilala naman na ako itong nakaraan. Tsaka diba, alam naman ng nanay mo kung anong pangalan ko. Hindi naman bago. Alex, nahihiya ako. Hindi ako sanay sa mga ganitong private gathering. Ngumiti sa kanya ang lalaki habang hawak nito ang kamay. Last time, hindi naman totoong nililigawan kita. But this time is special. Kasi tayo na. Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin siya kapag nababanggit na sila na ni Alex. Kahit sino, matatawa at mamamangha kapag nalaman kung paano sila nagkakilala. Kung ano ang mga pinagdaanan nila, at hindi naging madali ang lahat. Marami siyang luhang iniyak. Mga gabing napuyat siya kakaisip kung posible nga bang sa bandang huli maging sila. Ngayong narito na sila, hindi ba dapat magpasalamat siya sa tadhana? At dapat panatilihin nila ang pagiging masaya nang sa ganun maging magaan ang buhay nila sa araw-araw. O sige, pero hindi tayo magtatagal ha, medyo nahihilo kasi ako ngayon eh. Agad nitong idinampi ang likod ng palad sa kanyang leeg upang i-check ang kanyang temperatura. Nilalagnat ka ba? Mas mainit ka kumpara sa normal. Masama ba pakiramdam mo? Sana sinabi mo agad para hindi na tayo tumuloy. Umiling siya. Naganda ang mami mo, sayang naman kung di natin sisiputin. Isa pa ayoko mabudget ha, at isiping maarte ako. Ngumiti ng matamis si Alex sa sinabi niya. Nang makarating sila sa dining room, naroon lahat ng kamag-anak ni Alex. Nahihiya siyang umupo sa tabi mismo ng ina nito. It's nice to see you again, darling. I knew the first time I met you na talagang seryoso sa iyo ang anak ko. And look, dinala ka niya rito for the second time around. I can't believe it, that my son really fell in love with a woman. Akala ko nga lalaki rin ang gusto nito, muntik na akong kabahan. Natawa ang mga tao sa mesa sa humor ng ina ni Alex. Maging siya natawa rin, habang si Alex naman napapailing sa kalokohan ng sariling nanay nito. Now eat, iha. Then after we eat, we'll go to the garden. Mas masarap magpahangin at magkwentuhan sa labas dahil presko ang hangin. May kung anong sumipa sa sikmura niya nang makita ang carbonara at naamoy ang white sauce nito. Katapat mismo ng kanyang pinggan, ang malaking pinggang pinaglalagyan nito. Bumaliktad ang kanyang sikmura, agad siyang napatakip ng bibig. Sa labis na pagpapanik, mabilis siyang tumayo at tumakbo patungo sa banyo. Mabuti na lang at minsan na siyang nailibot ni Alex sa mansyon na yon. Pagdating niya sa sink, agad siyang napaduwal. Hindi maalis sa isip niya ang hibla ng noodles na may sauce at iba pang sahog. Ang amoy nito, talagang nanunuot sa kanyang ilong at tila hindi na malilimutan ang kanyang sistema. Nang may kumatok sa banyo, mabilis siyang nagpunas ng labi. Kabado siya dahil paniguradong nasira niya ang perfect dinner na inihanda ng ina ng lalaki para sa kanila. Pagbukas niya, bumungad ang nag-aalalang mukha ni Alex. Kasunod nito ang ina na may nakahandang 2 pirasong rectangular box. Maano yan? Kunot noong tanong ni Alex sa ina. Nakangiti namang inabot lang sa kanya ni Mrs. Romualdez sa mga ito. At nang makita yung pregnancy kit, kumabog ang kanyang dibdib.
Bago pa man makapagsalita si Alex, agad niya sinara ang pinto at dali-daling umupo sa bowl. Shit, ilang linggo na ba? Shit naman, Risha. Ani niya sa sarili. Nang mailagay niya ang patak ng ihi sa test kit, naghintay siya na ilang minuto bago tingnan ang resulta. Mahigpit niyang hinawakan ng 2 pirasong test kit at mabilis na lumabas ng banyo. Nakita niya nag-aalalang mukha ni Alex. Inilahad niya ang palad at pinakita rito ang 2 pulang guhit sa parehong piti. Napahilamos si Alex, gamit ang sariling palad at mabilis siyang niyakap. Maraming sinabi ang lalaki, pero isang bagay lang ang naisip niya ng mga oras na yon. Hinawakan niya sa magkabilang balikat si Alex at seryosong pinaharap sa kanya. Napatunayan mo na hindi ka baog, kaya wag mo na ulit akong sisisihin sa nangyari sa atin sa bar na na. Humalakhak ang lalaki. Walang mapagsidlan ng tuwang naramdaman si Risha at Alex. Marahil, nakatadhana talaga sila magkita noon. This man saved her from her stupid plan na akitin ang ultimate crush niya noon. This man loves her so much at araw-araw nito yung pinapakita sa kanya. Marami man siyang planong hindi natupad sa buhay, ngunit para kay Risha, ang importante, natagpuan niya na ang lalaking makakasama niya habang buhay. Masaya sila at yun ang pinaka-importante para sa kanya. The end.